Tuwing kailan ba dapat tayo nagpapalit ng coolant mga paps dito sa motor natin? Tsaka ituturo ko din sa inyo kung paano magpalit ng coolant dito sa Honda ADV 150. For today's video mga paps, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng coolant. Tsaka ano yung mga kailangan nating gamit para sa pagpapalit ng coolant. Tuwing kailan ba dapat tayo nagpapalit ng coolant mga paps? Base sa service manual natin, every 3 years dapat tayo nagpapalit ng coolant. Kasi katagalan mga paps is nagkakaroon ng contamination yan. So hindi na nagiging effective yung coolant. Ayan, yan yung mga nagiging dahilan kung bakit minsan lumalabas yung kulay pula dun sa ating dashboard. Ibig sabihin yun kasi nag-o-overheat yung ating makina. Nade-detect ng sensor na nag-o-overheat siya, kaya siya umiilaw yung kulay pula dun sa dash natin. Gagawin natin is magpapalit tayo. Gagamit tayo ng Delo na coolant. Ngayon pa lang ako gagamit nito. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang coolant. Ayan. Subukan natin tong Delo. Okay, ano ba yung mga kailangan nating gamit para sa pagpapalit? Ayan. Una mo nang gagawin natin is iaangat muna natin yung ating motor syempre. And then, tatanggalin natin tong cover niya, radiator cover. Siguraduhin yung mga paps na hindi mainit yung motor o bagong gamit yung motor kasi baka mapaso tayo. Ayan. Malamig siya. So, hindi ko pa siya nagagamit. Okay, so makikita natin dito, ito yung pinaka-drain niya. Ayan. Meron siyang flower type na Allen. Okay. So, dito sa taas, sa radiator cap natin, is 10mm. Merong bolt yan dito. Yung parang bolt type. Ayan. So, dito, 10mm to. Ayan. Gagamit tayo ng 10mm. Mag-ready tayo ng sahuran. Ayan. Baka kasi tatapon yan. Then, ito. Una nating tatanggalin muna to para sumingaw siya. Ayan. Papaluwagan muna natin. Then, ito, yung sa flower type, gagamit tayo dyan ng T30 yung size. Ito. Ayan, malambot lang pala siya. Pwede na natin siyang kamayin. So, dito, dahan-dahan lang yung ano natin. Yan, para hindi siya agad tumapon. Okay mga paps, ito tips ko sa inyo kapag magdi-dispose kayo ng coolant. Yan. So kung meron kayong mga alagang hayop like aso, pusa, yan, iwasan nyo na madilaan nila to kasi ito ay poisonous para sa kanila. Yan. So maging responsible tayo sa mga halaga natin. Yan, kasi baka ma-poison sila. Yan. So i-dispose natin dun sa tamang lugar. Yan. So after nyan, tanggalin natin yung takip para ano siya. Yan. Ito, pwede natin siyang itagilid yung motor para lumabas lahat ng coolant. Nakita nyo may lumalabas. After nyan, meron pa yan sa ilalim. I-drain natin. So meron pa yan sa ilalim, may bolt pa sa ilalim. I-drain natin siya dun sa may engine block natin. So bali ayan, nakikita nyo mga paps sa ilalim ng block natin. Ayan, yung hose na yan papuntang radiator yan. So kung makikita nyo merong bolt dyan na 10mm, yan yung tatanggalin natin. I-drain natin yung coolant dyan. So kung dito natin siya sa ilalim papadaanin, hindi siya nakalapat. Okay, so ayan o. Mahirap, hindi siya nakalapat. Ayan, bali hindi natin siya matatanggal dito sa ilalim. Ayan o, hindi siya nakalapat. Kumbaga bibilog kasi to eh. So bibilog to, yan. Hindi siya lapat. So dapat dito natin siya tatanggalin sa gilid. Gagamit tayo ng 10mm. Yan, dito natin siya tatanggalin, papaluwagan. Ito, yan, pag ganyan. Yan, pag ganyan natin siya tatanggalin. Ito,
Lagyan lang natin ng leverage to. Ayan. Ayan, lagyan. Pili natin siya. Ayan, gumalaw ba siya? So, I think gumalaw siya. Yun, gumalaw na siya. Ayan. Pwede na natin sa ilalim siya tanggalin. Ayan, gumalaw na. Isahan din natin yung lagayan. Okay, ito after nating matanggal yung drain bolt dun sa coolant natin sa may block. Okay, so ibabalik lang natin ulit to. Bago natin siya ibalik, yan, meron ako na itong copper washer. Papalitan natin siya bago natin siya ibalik. So ito dito marami ako, nabili ko lang siya. Yan, bali ilalagay ko na lang sa description to kung saan siya pwedeng bilhin. Ang dami siya, ayan o, 200 pieces na. So maghahanap lang tayo ng kaparehas nito. Yan. Ang dami oh, yan oh. So ito. Ting kasukat nito. Yan. Size nito is 6M. Yan. 12 by 1. Check natin kung parehas. Ayan, parehas. Palitan lang natin yan. Ayan. Ayan. Okay, so ito balik lang natin to dun sa ilalim sa block natin. Yan, after natin mabalik yung bolt dun sa ilalim, di pa natin yan sasalinan. Gawin muna natin is tanggalin muna natin yung tira dun sa reserve natin, which is nandito yung reserve natin. Ayan. Kasi lumang coolant, meron pa rin yan, may lumang coolant dyan na nakalagay. Ngayon medyo mahirap tong tanggalin kasi nakatago siya. So try nating baklasin to kung natatanggal to sa ilalim. Ayan. Para matanggal natin to, yung sa ilalim, meron ditong apat, o isa, dalawa, tatlo, apat na screw. And then sa ilalim meron siyang yung push clip dito, isa dito, bali dalawa, tsaka isa dito. Yan, bali tatlo yan, dito yan, isa dito, dalawa, tsaka tatlo. Yan. And then merong 10mm bolts dito. Yan, dito sa side. Matatanggal nyo na siya. Tapos pala yung letter Z dito, yung cover dyan, kailangan din tanggalin para matanggal kasi nakakabit siya dito. Ayan. So para matanggal natin siya. Ayan. So ngayon pwede na natin dukutin or tanggalin yung reservoir natin dito. Eto, may laman kasi ito eh. Meron dito ang 10mm bolt. Yan, tanggalin lang natin tong 10mm bolt. Okay, so pwede na nating tanggalin to. Yan. Then meron siyang clip dito, yung tag dito. Ito, basta itong clip dito sa hose, tanggalin natin siya. Okay, at mga paps, pwede na natin siyang salinan ng bagong coolant. Yan, hintayin natin mag-settle down yung coolant kasi may mga bubbles pa. Yan.
Yes, one. Kasi, whatever happens, so, merong indication niya na lower tsaka upper. Doon lang natin sa upper. Hindi natin siya pupunuin. Ayan. Ayan, kapag ganyan nag-settle down na at hindi na siya nagbabawas o lumulubog yung coolant natin, okay na siya. Ngayon, hindi muna natin siya tatakpan. Gagawin natin is papaandarin muna natin para mag-circulate yung coolant sa engine block natin. Bago nyo muna checkin, check nyo muna kung meron siyang tumatagas. Kung may tumatagas dito, dun sa ilalim, sa may bolt, yan, checkin nyo maigi bago natin i-start. Ngayon, start na natin. Check natin yung coolant kung bababa pa. Ayan, wala na siyang nagbabubble. So, ibig sabihin, okay na yung cooling system natin. Ayan, pag nag-settle down na yan, pwede na natin siyang takpan. Coolant na ginamit natin is Delo. Ayan. Bali, hindi na natin siya kailangan dagdagan ng tubig. Nakalagay naman dito sa indication niya is do not add water. Ayan, kumbaga premix na siya, ready to use na siya. Kaya, hindi na natin kailangan lagyan ng tubig. Ayan. So, link in the description kung saan nyo siya pwedeng mabili. Okay, bali yung na-consume natin mga paps is nasa 425 ml yung na-consume natin. So, kung meron kayong mabibili na half liter lang, ayan, 500 ml. Kasyang-kasya na yan para sa Honda ADB. Yan. 450 ml lang yung ating nagamit. Okay mga paps, so ganun lang kadali magpalit ng coolant ng ating mga motorsiklo. Lagi nyong i-check yung service manual natin. So makikita nyo doon lahat ng mga maintenance ng motor nyo. Yan, kahit anong motor yan, basta meron kayo ng service manual yan. Kaya nyo yan i-DIY. For more DIY videos mga paps, subscribe ka lang dito sa channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe. Then pa-click yung notification bell button para manonotify ka pagka meron akong mga bagong videos. Ayan, maraming salamat mga paps at God bless and ride safe. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle.